daanan naman ng isang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi ng ating kasaysayan. Sa ngalan ng nagmamalasakit sa bayan. Ito ang Bandila News Report. Magandang araw, Mapya Mapita, maayong buntag, Pilipinas. Ako si Johara T. Dalagonan. Ako naman si Jempol V. Marcos, your news anchor reporter. Narito ang mga ulo ng balita ngayong araw. Abril 22 ng taong kasalukuyan. Sa ika-6 na sunod-sunod na linggo, magtataas naman ang presyo ng gasolina simula bukas April 23, 2024. Alex Ella nakamit ang unang panalo sa Mutua Madrid Open sa Spain. Heat index sa Pilipinas magtataas pa rin ayon sa mga eksperto. Angeline Quinto at non-showbiz partner na si Nandrev Requina ikinasal sa Quiapo Church. Isa patay, 3 arestado sa isinagawang firearms buy-bust operation ng malalaking kalibre ng armas na isinagawa ng CIDG Bar sa Talitay, Maguindanao del Sur. Isa patay, 3 arestado sa isinagawang firearms buy-bust operation ng matataas na kalibre ng armas na nasamsam ng CIDG Bar sa Talayan, Maguindanao del Sur. Ang balitang ito ay iuulat ni Fauzi Pulayagan. Pulayagan, ano ng balita? Lumalabas sa investigasyon ng CIDG Bar na nauwi sa shootout o palitan ng putok sa pagitan ng CIDG, operatives at suspects matapos na mapag-alaman ng pulis ang katransaksyon ng mga ito. Ang mga inarestong suspect ay dinala sa pila ng CIDG Bar na nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Section 32 at 28 ng RA 10591 on unlawful sale of firearms and ammunition and possession of unlicensed firearms. Alex Ella nakamit ang unang panalo sa Mutua Madrid Open sa Spain. Ang ulat na ito ay ihahatid sa atin ni Omar Obordo. Omar? Nasungkit ng isang Filipina tennis player na si Alex Ayala ang kanyang unang panalo sa Mutua Madrid Open sa Spain. Nanghina si Ayala sa opening frame, ngunit mabilis itong nakabawi sa sumunod na 2 set para sa Women's Tennis Association or WTA. Babalik naman sa court si Ayala sa Huwebes para pin ang number 30 ranked na si Soranas Cristea ng Romania. Sa ika-6 na sunod na linggo, magtataas naman ang presyo ng gasolina simula bukas April 23, 2024. Ang balitang ito ay ibibigay ni Fauzi Pulayagan. Pulayagan, ano ng balita? 55 sentimo ang madadagdag sa kada litro ng gasolina niyan simula po yan bukas. May rollback naman sa diesel na 75 sentimo pati sa kerosene na piso at 10 sentimo kada litro matapos ang 2 sunod na taas presyo. Angeline Quinto at non-showbiz partner na si Nandrev Requina ikinasal sa Quiapo Church. Ang ulat na ito ay ihahatid sa atin ni Miss Rachel Soriano. It's official! Kinasal na ang singer at actress na si Angeline Quinto sa kanyang longtime non-showbiz partner na si Nandrev Requina. Napili nilang ikasal sa Quiapo Church sa Maynila dahil pareho silang deboto ng itin na Nazareno. Bukod sa dream ni Angeline na ikasal sa Quiapo, pangarap din niya ito ng kanyang namayapang adoptive mother na si Mama Bob. Kasama naman ni Angeline si Silvio, anak nila ni Nandrev, na naglalakad papunta sa altar. Star-studded ng kasal ng dalawa dahil present dito si Boy Abunda, Martin Rivera, Regine Velasquez Alcacid, Sarah Geronimo, at Vice Ganda bilang man of honor ni Angeline. Ito ang Showbiz Balita. Ako si Rachel Soriano. Maraming salamat. Heat index sa Pilipinas patuloy pa rin tataas ayon sa Pag-asa. Bias na Irene, ano na nga bang balita sa panahon ngayon?
Yes, Juhara, hindi umabot, hindi napagbigyan ang malaking bahagi ng Metro Manila ngayong Miyerkules na makakapawi sana sa napakainit at maalinsangang panahon. Pero nakaranas naman ng thunderstorm ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Northern Luzon, maging dyan sa may Mindanao. Ang moisture na nagpapabuos ng mga thunderstorm na ito ang nagtataas din ng heat index ngayong araw. Umabot sa 48 degrees Celsius ang nararamdamang init sa katawan sa Cavite City. 47 degrees Celsius naman sa Balera Aurora at Dagupan City. 46 degrees Celsius naman sa Pasay City at Rojas City. Heto naman po ang aasahang heat index bukas base yan sa forecast ng Pag-asa. Pinakamataas mula sa Cavite City na 47 degrees Celsius at Dagupan City naman. At sa Dagupan City, 46 degrees Celsius at 45 degrees Celsius naman sa Borlan, Palawan, Pasay City, Rojas City, San Jose Occidental, Mindoro at Subic, Zambales. Patuloy pa kasing magdadala ng moisture ang easterlies sa bahagi ng Luzon at ng Visayas. At ang Intertropical Convergence Zone or ITZ-CZ naman sa bahagi ng Mindanao. Sa rain forecast ng The Weather Company para bukas or sa Huwebes, sa Mindanao po, maulan sa Basilan. At sa Sulu naman is bandang tanghali is maulan. At meron din kaunting ulan dito po banda sa Maguindanao at Lanao Province sa hapon hanggang sa pagsapit ng gabi. Mananatili namang tuyo hanggang gabi sa halos buong Kabisayaan, kaya aasahan din po ang mainit na panahon maghapon. May dagliang mga ulan sa ilang lugar sa panahon pero maghapong mainit sa malaking bahagi ng probinsya. Sa Luzon, meron din pong daglian ulan sa umaga dito sa may bahagi ng Central at Southern Luzon. Lalo po sa bahagi Occidental Mindoro, pagsapit ng tanghali at hapon may thunderstorm naman sa Cordillera, Central Luzon, Cavite at dito po sa Pangasinan, kung saan mas malakas pa ang ulan pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Cotabato City, maalinsangan pa rin po ang panahon at posible ang thunderstorm bandang hapon. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Bayas Nairin Quezon Aman, ingat ka pamilya! At yan ang mga balita ngayong araw na ito. Patuloy na nagmamalasakit at magseserbisyo para sa bayan. Ito ang Kandila News Report. Magandang araw Pilipinas at ang buong mundo. Ako po si Girl Abunda at ito ang Fast Talk! Napakarami pong audience at the back of the camera na nakakasupport po sa atin. And now, magkakaroon po tayo ng guest na nanggaling sa Bandila. Sila po ay magigiting na news anchor. So, kilalalin na natin sila. Johanna Dalaganan and Marcos. Palakpakan mo! Hello! Ayan, so, kamusta ba yung day by day as a news anchor sa Bandila? Masaya ba? Anong feeling? Sobrang hirap, pero as a anchor, kailangan namin gampanan yung mga duties namin. Wow. Okay, ikaw naman Marcos, how's your day? And Okay naman po kasi nakakakalap tayo ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Yes, at malaki pong natutulong ng news anchor sa atin dahil nakakabigay po sila ng information na nagaganap sa ating bansa. So ngayon magkakaroon tayo ng fast talk. So I will give you 2 minutes to answer those questions. So meron tayong 22 questions. Kung hindi man naabot ito, okay lang. Dapat ang mga sagot natin ay totoo at hindi biro-biro. Okay, so let's start our fast talk. Sino unang sasagot sa inyo? Si Marcos. Marcos. Okay. The first question. Pinakamabuting payo ng magulang mo na sinusunod mo hanggang ngayon?
pinakamagandang payo na sinusunod ko na sinabi sa akin ng aking magulang is mag-aral ng mabuti para maabot ang lahat ng mga pangarap. Okay, Johara, hot and cold? Hot! Okay! Marcos, President yung pinakaayaw mo. President, Sino? President Aquino. President Aquino. Yes. Johara, from 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 10. Wow! Marcos, kung magiging invisible ka, sinong taong subaybayan mo? Ang aking pamilya. Wow! Okay, Johara, complete the statement. Wala sanang... Manloloko na tao sa mundo para peace lang. Wow! Okay, Marcos, bagay na mahirap bitawan. Bagay na mahirap bitawan. Ang aking buhay. Okay, Johara, from 1 to 10, gaano ka karupok? Wow! Okay, Marcos, saan ka huling gumala? Sa mall. Sa mall. Okay, Johara, beauty rest or beauty test? Marcos, complete statement. Sana pagising ko. Ay natupad ko ang lahat ng aking mga pangarap. Wow! Johara, taong huling nagpasaya sa'yo. Wow! Marcos, world peace or true love? World peace. Okay, Johara, pinakamasaya mong araw. When I was in a like Okay. Marcos, malaki o maliit? Malaki. Johara, from 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? siguro 10. Okay, Marcos, akin na lagi yung nagtutang dalhin. Ang aking AirPods. Johara, pinakamatagal na araw na di ka naligo. Marcos, using 3 words, ilarawan mo ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas. May malasakit, mabait, at mapaganda ang mundo. Johara, last question. Kulay ng buhay mo ngayon? Mixed colors. Mixed colors. Okay, so maraming salamat po sa ating guest for today. I hope na maging masaya po kayo ngayon, and I hope na sana maging successful ang day by day as a Miss Angkor in Bandira. So, dito po nagtatapos ang Fast Talk!